Ngunit, hindi ko man lamang siya nakitaan ng concern or sympathy. Bagkus lalo lang yatang na-trigger ang pagiging kawalan niya ng pake. At sino may sabi may karapatan kang manghimasok sa desisyon ko sa mansyong ito? That man failed to do his duty. Sayang ipinapasahod ko sa kanya, kaya bakit ako mag-i-invest sa ganyang klase ng tauhan? Ayoko ng palpak at wala akong pake sa mga pinaglalaanan niya sa buhay. Kapag sinabi ko sasante siya. Ngunit lalo lang sumidhi ang damdamin kong tulungan ito. Is it because of me? Nangaarok na tanong ko sa kanya. Napatingin ako sa driver. Halos hindi nalalayo ang edad nito sa tatay ko. And I feel so sorry for him. And I'm guilty too. Alam kong dahil ito sa ginawa kong pagtakas kanina kaya sinesesante niya ito. He was patiently waiting for me sa labas ng gate ng school a while ago. Pero anong ginawa ko? I discussed with the help of my friends para lang matakasan ko ito. If that's the reason kung bakit ito tinatanggal ni Ren sa trabaho, then ako nga ang may pananagutan doon. Hinawakan na Ren sa isang balikat ko. I said, "Get out of the way." He said without answering me. Ngunit pumalag ako. Hindi ko aalis dito hanggat hindi mo binabawi ang sinabi mo kay kuya. I know it's my fault, so I'll take responsibility for it. Matatag ang boses na sabi ko. Palima ko napasulyap ulit kay kuyang driver. Nakitaan ko ito ng mumunting pag-asa sa mga mata, bagay na naghatid ng iba yung tuwa sa akin. No! Ngunit yun ang malaking tanggi ni Renz. Itinulak niya ako dahilan para mabigyan ng daan ng sarili niya sa pinto. I almost felt on my knees. Buti na lang nakakapit ako ng mahigpit sa gilid. Hinayaan ko siyang makalagpas at hindi na humabol pa sa kanya. If he lives, then I have to live too. Galit na banta ko sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at masamang tingin na ipinukol sa akin. Kasi sabi ko lang kanina, kapag pinagbigyan mo ang request ko, promise, hindi na ako susuway kahit isang beses sa mga utos mo. Lahat ng sasabihin mo susundin ko. Hindi na ako magko-complain. Hindi na ako ulit tatakas tulad ng ginawa ko kanina. Bait. Sana'y kagatin niya. Ilang sandaling parang pinag-aralan niya ang hilat siya ng mukha ko. Hindi naman ako natinag mula sa kinatatayuan ko. Hanggang sa bigla na lang siyang lumapit sa akin at hinilan niya akong paakyat sa kwarto. I was sobbing dahil sa napakahigpit na kapit niya sa aking braso. Is this how violent he is kapag kinokontra ang kanyang mga desisyon? Renz, kanina mo pa inuubos ang pasensya kung babae ka. He said with his grated teeth. Napaka-illogical mo kasing tao. Bakit ba lahat na lang gusto mo pinapaikot mo parang puppet sa buhay mo? Wala naman ako makitang mali sa mga pinagagagawa at pinagsasasabi ko. Simpleng bonding lang naman kasama ng mga friends ko ang gusto ko. At wala naman iyong epekto sa kasal-kasalan namin. At yung driver niya, na malinaw namang walang ginagawang kasalanan. You wanna know why? Pagpasok namin sa kwarto, ay agad niya ako isinandal sa pinto. He cornered me using his masculine arms. I accidentally smelled his breath na parang gayuma na namang nagpapanginig sa aking mga kalamnan. While his eyes constantly allured me, dahilan para panghinaan na naman ako ng loob. Why? I asked with my knees shaking. Matagal bago siya sumagot. Nagtitigan muna kami. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ayokong alisin ang mga titig ko sa mga mata niya dahil kahit nakakakaba iyon ay nag-enjoy ako. I want to grab his nape and kiss his lips. Kaya lang sabi niya ayaw niya sa mga babae nagpa-first move. Get inside the bathroom. May kasama pang pag-igting ng pangang-utos niya sa akin. From now on, you will obey his orders and will never try to escape ever again. Linyang pilit kong itinatanim sa isip. And I started it by following him when he said na magpunta nga ako dito sa may bathroom. Nagmamadali pa ang mga hakbang ko. May excitement at kaba sa dibdib ko. Are we going to take a bath together? Sa isiping iyon ay napangiti ako. Ano ba naman itong punishment na ito? Bakit imbis na matakot ay parang na-excite pa ako? Upon entering the door, akma kong huhubarin ang dress ko ngunit parang kidlat na bigla ding nagbago ang isip ko. No. Ayaw niya sa nagpa-first move. So I just waited and stood still until he came inside the door too. Pero nabigat na lang ang pantog ko ay wala pa ring Renz na pumapasok sa loob. Kaya naman napagpasyahan ko nang silipin siya sa labas. And there, I found him undressing himself
Pogi, aren't you going in? Nakagat ko ang pang-ibabang labi na makita na naman ang kanyang mala-Adonis na katawan. Lumingon siya sa akin. He put his boxer down. Nalalaki ang mga matang natulala ko sa nakita. Halos mabutas lang naman ang underwear niya sa laki ng kabuting tila gustong kumawala mula sa loob. Napahawak ako ng mahigpit sa doorknob. That is my weakness. Ano pang itinutunga-tunganga mo dyan? Simulan mo na. Pagalit na naman sa niya. Ha? Ano sisimulan ko? Wala na naman sa katano ang tanong ko. Andoon na naman ang makilaglag panty niyang ngiti. Namewang pa siya sa akin at tila sinasadya pang ipakita sa akin ng medyo galit niya palang nakabuti. Napalunok ako na parang maiihi. Dito ko na gagawin? Nautal na sabi ko. Alam kong yun ay pagagawa niya and no, I have no right to complain kasi pangako ko yun sa kanya at nakasalalay doon ang trabaho ni kuyang driver. Pagaksyang tumawa. Right, dyan nga. Lumapit siya sa akin at habang lumilit ang distansya namin mula sa isa't isa, ay parang bumabagal ang takbo ng oras. Nakatulala lang ako na nanlalamig ang mga kamay sa kanya. Bahagyan niyang itinulak ang pinto at nag-giveaway naman ako para siya papasukin. 3 hakbang lang ang ginawa ni Ren saka ito tumigil. I was focused looking at his yummy butt. Simulan mo na. Ulit niya sa sinabi kanina. Akma sana akong lalapit sa kanya. Gulong-gulo sa ibig sabihin na simulang pinagagawa niya. Simulan mo na ang paglilinis nitong bathroom dahil pagkatapos dito, itong kwarto naman ang isusunod mo. Please, brush the floor, the ceiling and the wall thoroughly. Gusto ko yung nangingintab sa linis at humahalimuyak sa bango. Kapag hindi ko nagustuhan, ipauulit ko sa'yo. Para naman ako na statwa sa narinig ko. Nakailang pikit sara ang mga mata ko. Ano? Muli niya akong binalingan ng kanyang nakakahipnotismong tingin. Sabi ko, simulan mo ng paglilinis mo. That's your punishment for not obeying your husband. Parang binagyo. Sa sobrang pagkawindang ang isip ko. I hate you! I hate you! I hate you! Naiiyak sa gigil na paulit-ulit kong sambit habang pawisan na at pagod na habang in-scrub ang sahig ng banyo. Kulang na lang ay makuba na ako sa ginagawa ko. Sanay naman ako sa hirap pero hindi pa ako nakakapaglinis ng ganito. Imagine how big this bathroom is. Doble lang naman ang dorm na tinutuluyan ko. Katatapos ko lang punasan ang kisame. Halos mas stiff na ako sa tagal kong nakatingala at pagkatapos noon ay ang wall naman ang pinasadahan ko. Ramdam ko na rin ang panghihina ng katawan ko dahil sa pagod ngunit wala akong panahong tumigil. Dahil ang walang hiya, inorasan lang naman ako. Dapat daw within 2 hours ay matapos ko ang paglilinis dito at maihanda ko na para sa kanyang bathtub dahil magbababad daw siya doon pagkatapos ng paglilinis ko. Damn you! Sa sobrang gigil ko ay makailang ulit ko na rin namumura sa isip sa Renz. Magkahalong pawis at luha ko na rin ang tumutulo sa pinupunasan kong sahig. Kung alam ko lang na ganito pala ang sasapitin ko, edi sana hinayaan ko na lang masasante sa kuyang driver. Hindi, joke lang po Lord. Totoong gusto ko itong mapanatili sa trabaho dahil batid ko namang may mabuti itong puso. Besides, it was all my fault kaya marapat lang na umaksyon ako. Ay, tumayo ako at nag-unat-unat ng bawang. I'm almost done. Pupunasan ko na lang ang mga salamin at sink at pagkatapos noon ay bathtub na niya ang aking asakasuhin. Umanda ka dahil maliligo ka sa kumukulong tubig. I put some scented oil on his bathtub at tulad nga ng plano ko, sinigurado kong lamang ang mainit na tubig na inilagay ko kasi sa malamig. Bahala kang matusta ngayon. Napapangisip ako habang binabagtas ang daan palabas ng CR. At least, makaganti man lang ako sa pagpapahirap na ginagawa niya ngayon sa akin. It's not always early. Okay na. Ani ko sa kanya in my most casual tone. Then, get out of the way. Anya kaya agad akong napaisod papuntang gilid. Pumasok na siya ng banyo ngunit hindi agad dumiretso sa may bathtub dahil naglibot muna ang mga mata niya sa buong paligid. Sinipat niya gamit ng mga daliri ang bawat gilid at sulok-sulok ng dingding, pati na ang mga sink at salamin. Saka nakatabing niya mga labing bumaling sa akin. Pwede na. Tila pilit pa ang pag-aproba niya, saka nagdiretso na papuntang bathtub.
Hindi naman ako mapakali habang hinihintay ang pagsampan niya roon. I wanted to see how he would react upon putting his body on it. Bilisan mo na. Bullshit! Eh, yun na nga. Dali-dali ako lumabas ng CR. What? Pagalit na boss ang narinig ko. Kasabay noon ay naamoy ko rin ang napaka-seductive na scent. Pagkaway ang sunod-sunod na mararahas na hininga naman ang akin narinig muli. Okay. Medyo lumumanay na ang tono nito. You handled it well? So kailangan makukuha ang permit? This week? Okay. Babalik agad ako dyan. Isa pang malalim na buntong hininga at nagpaalam na ito sa kausap. Kahit gising ang diwa ko ay hindi ko iminumulat ang aking mga mata. Tinatamad na akong kumilos. Pagod na ang katawan ko. Hey, pero nang maramdaman ko ang bagyang pagyugyog ng mga balikat ko ay napamulat na ako at sa pagmulat ko ay nakita ko ang imahe ni Renz. Nakaupo siya sa gilid ng kama kung saan ako nakatulog at nakahiga. May hawak pa pala akong walis tambo ng mga oras na iyon. Nalaman ko lang nang mabitawan ko at narinig ang tunog ng paglagapak nito sa sahig. Unti-unti akong bumalik sa wisyo. Bumangon na ako. Mukhang katatapos lang niyang maligo. Sleeping in time of work? Huh? Napamulagat ako sa sinabi niya. I'm tired. But even if I wanted to argue, ay ubos na talaga ang energy ko. I cleaned the whole room. I scrubbed the floor too. Right now, ang gusto ko lang ay magpahinga. You're not finished yet, he said in his cold, hard tone. Ano na naman bang ipagagawa mo? Muli akong nahiga at tumalikod sa kanya. Hindi pa ako kumakain. So? Bumaba ka. Hatiran mo ko ng pagkain dito. I was stamping my feet hard on the floor while walking towards our room at daladala ang tray ng pagkain request ni Renz. Kanina pa niya pinupuno ang pasensya ko. Kung pwede lang talagang tumanggi ako sa kanyang ipinag-uutos ay kanina ko pa sana ginawa. But I simply can't dahil kasalanan ko rin dahil nakapagbitaw ako ng pangako na mula ngayon, lahat ng ipag-uutos niya ay aking susundin. So, from being your wife, ngayon ay ginagawa mo na akong taga-silbi? Your day will come. Pagpihit ko ng saradura ay sinipa ko ang pinto para tuloy ang magbukas. Halatang nagulat si Ren sa aking ginawa dahil agad na napalingon siya sa akin. He's busy looking at his laptop while resting his back sa may headboard ng kama. Nakasimangot ako lumapit sa kanya at inilapag ang tray ng pagkain sa katabi niyang bedside table. Oh, iyan ang pagkain mo, sir. Nanguuyam na sabi ko sa kanya. Mabuting yun na lang nga ang itawag ko sa kanya. Total tulad ni Miss Kat, aalipinin niya rin naman ako. Tumingin lang siya sa akin na parang hindi man lang nakaramdam. Thanks, but what am I gonna do with that? Papanisin ko dyan? Umikot ang mga mata ko at nagdadabog na kinuha ang tray at inilapag sa aking kandungan. Right, I'm really gonna be his slave. Naupo ako sa tabi niya at gigil na dinampot ang kutsara para simulan ang pagdulot sa kanyang bibig ng pagkain. Nga! Paasik na utos ko sa kanya. Sumunod naman siya at nang makita ko ang kakaibang tuwa sa mga mata niya na parang nambubwisit pa, ay lalong nadagdagan ng aking ngit-ngit. Oh, ano ba? He whined dahil pasalpa ko lang na maisunubo sa bibig niya ang kutsara. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Magtiis ka. Kayang-kaya mo naman, nagpapasubo ka pa. Hindi ko na talaga kaya pang maging kalmado sa harap niya. Why? Gusto mo ikaw ang subuan ko? May nakakalokong ngiting kumawala sa kanyang labi. Hindi bali na. Hindi ako pa bebe na katulad mo, no? I constantly said in a rough way. Yun do. Teka, bigla ako may naalala. Hindi ba't sabi niya pag uwi niya galing sa pinuntahan niya ay imamassage niya ako? Whole body? Pero as usual, nalimutan na naman niya. Ay, ano pa bang bago sa kanya? Pinilit ko iwaksin na lang yun sa isip. Wala naman siguro akong magagawa. Baka i-reverse niya lang kapag pinaalala ko pa. Hindi nga. He answered sa mapanudyong tono. Lalong hindi maipinta ang mukha ko. Manahimik ka na lang, uligyanin. Sandali siyang natahimik habang ako'y nanlalaki pa rin ng mga butas ng ilong na patuloy sa pagsubo sa kanya na pagkain. Okay then, take a bath after this. Wika niya pagkatapos isara ang kaharap na laptop. Tumiting siya sa mukha ko at sa mga labi ko.
Huling naglandas ang kanyang mga mata. Napalunok ako at saglit ding natulala. Ano? Maang ko pa. Sa isang iglap, yung inis ko'y parang biglang nagbago. Nakaramdam ako ng kakaibang excitement. Bingi ka ba? Sabi ko, take a bath after this. Hindi sinalimutan kong gawin. Hinihintay ko lang talaga na maalala mo. So, sa akin pa talaga nakasalalay? Kunwari pa. I bet, hindi naman talaga niya naalala. Hindi ako kumibo bagkus ay inayos na ang pagsubo sa kanya ng pagkain. He will need a lot of strength kaya kailangan niya maubos iyon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi. Gusto kong batukan ang sarili. Bakit napapangiti ako? Dapat galit ako. Dahil isa na naman pangako ang kamuntikan ng hindi matupad. Pero heto ako ngayon. Feeling excited at biglang nabuhayan ng loob. Karupukan in its finest. Tiyah! Nang maubos ang pagkain ay pinainom ko na siya ng tubig. Saka nagmamadaling ibinaba ang pinagkainan sa kusina. Halos takbuhin ko ang pakyat ng hagdan nang pabalik na ako sa aming kwarto. This is the moment I've been waiting for. Kailangan ko magmadali dahil baka biglang magbago ang isip niya. Mahirap na. Pagpasok ko ng kwarto ay naabutan ko na si Renz na nakatayo. He was standing by the window. Napalingon siya nang maramdaman ang presensya ko. Aliligo na ako. Sabi ko pa sa kanya bago nagmamadaling naglakad pagpasok ng banyo. I did not even bother na magdala ng pambihis at ang towel lang ang bitbit. What for? Huhubarin niya rin naman ako. Dumiretso ako ng shower. Binasa ako agad ang katawan kahit malamig ang tubig na lumabas doon. I scrubbed my body well at makailang ulit na sinabunan ng aking katawan. I wanted to make sure na lahat ng dadaanan ng kamay niya ay mabango at malinis. Kahit ang kasingit-singitan ng aking mga kuko ay iniskubahan kong mabuti. Massage lang yun, te. Hasa ka na naman? Maya may kontra ng isang bahagi ng isip ko. Smirked. At sino may sabing massage lang ipagagawa ko sa kanya? Hindi pwedeng hanggang doon lang, no? Nang matapos ako maligo ay dali-dali kong pinatuyo gamit ang blower ang basang-basa kong buhok. Of course, I did not forget to brush my teeth as well. I brushed them 2 times. Nang masiguradong handa na ako, ay saka ako nagpasyang lumabas ng bathroom. Nagtalo pang isip ko kung lalabas na ba ako ng fully naked o hindi pa. Sa huli, I decided na magtapos na lang muna ng tuwalya. Renz was now lying in the bed ng madatnan ko. Mabibilis ang mga hakbang ko lumapit sa kanya. Hey, I'm ready. I whispered to his ears pagkasampa ko sa kama. Ngunit dumaan ng ilang sandali ay hindi siya sumagot, kaya sinubukan kong paharapin siya sa akin. Only to find out that he is already sleeping na may kasama pang paghilik. Uy! Bulas ko sabay sinubukan siyang gisingin. Malalakas kong niyugyug ang mga balikat niya. Renz! Ngunit nang hindi siya matinag ay marahan ko ng pinagsasampal ang kanyang pisngi. Shit! Don't do this to me! Nanlulumo nang sabi ko sa kanya nang hindi talaga siya maalimpungatan. Hindi ako tumigil sa paggigising sa kanya. Hanggang sa naalala ko, kanina nga pala dahil sa sobrang inis ko, ay humingi ako sa katulong ng sleeping pills at inihalo sa tubig na ipinainom ko sa kanya. My head was spinning like hell when I woke up that morning. Dahil ko pa ang may hangover dahil sa hilo at sakit noon. Marin ako napahilot sa aking sentido. Why does it hurt like this? Pinilit kong alalahanin ang mga naganap. I wasn't drunk last night. Wala akong maalala na nag-inom ako. I didn't do anything at all. Teka, last night? Napabalikwas ako ng bangon at agad na may hinanap ang mga mata. Walang tao sa gilid na iyon maliban sa akin. Teka, umaga na talaga? Can't be. Parang hapon palang kahapon na mahiga ako sa higaang ito dahil bigla nila ako nakaranas ng hindi malaban ng antok. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang mga sumunod pang nangyari. Janela? Where is she? Kahit nahihilo pa, ipinilit kong bumangon at hinanap sa loob ang asawa ko. She wasn't in the bathroom. So I went out of our room. Bumaba ako ng hagdan at pinagtanungan ang unang katulong na nakita ko. Si senyorita po, nasa garden po kanina. Sagot nito.
Agad kong tinungo ang labas at dumiretso nga sa may garden. Bawat takbang ko ay hindi makita sa bilis. Ngunit pagdating ko roon ay walang janela akong nadatnan. Maliban na lang sa isang katulong na abala sa pagdidilig ng halaman. Nakita niyo ba ang asawa ko? Tanong ko sa nasa mid-40s na babae. Umiling ito. Opo, nandito siya kanina senyorito pero kaalis lang po. Pumasok na po ulit sa loob. Sa likod po dumaan. What? Angil ko. Napabuntong hininga ako habang napapailing. Nagkataon lang siguro at hindi ako pinaglalaruan ng babaeng iyon. Kailangan ko siyang makita ora mismo. May gusto akong itanong. Ano nangyari kagabi? Patakbo akong umiikot at nagtungo nga sa likod. The only way na mayroon ay iyong may laundry area na katabi lang din ng dirty kitchen. Pagdating ko roon ay may katulong na abala sa pagsasalang ng damit sa may automatic washing machine. Napalingon ito nang makita ko. Where's my wife? Seryosong tanong ko sa babaeng nandoon habang abala ang mga mata ko sa pagtingin-tingin sa paligid. Si senyorito po. Naku, dumaan lang po siya rito. Senyorito, ang alam ko pa idadiretso siya sa may dirty kitchen. Okay. I gritted my teeth. Then I went to the dirty kitchen. I saw 2 servants making the breakfast at agad ko ring tinanong ang mga ito. Naparito po ba ang asawa ko? Tumingin sa akin si Manang Dali at tumango. Ito ang aming mayordoma. Opo, senyorito. Kaya lang po umalis din agad. Hindi lang namin alam kung saan na nagpunta. Ganun po ba? Sige po. Hindi na ako nagtagal pa doon at agad ding umalis. Nagsisimula na uminit ang ulo ko. Kaya aga-agang sakit nito sa ulo. Pagdating doon sa may dining area ay may nakasalubong na naman akong servants. But I didn't bother asking the same question. Bakit ko nga ba papagurin pa ang sarili kong kahahanap sa babaeng iyon? When I could sit and watch her on my screen. Baka pag nagtanong ako ay kung saang lupa-lupa ako ng mansyon ituro nito. Papapagod lang ako sa wala. Napagpasyahan ko nang bumalik na nga sa kwarto. Mabibigat ang mga hakbang ko dahil talaga nagiinit na ang pisngi ko. Did I not tell her not to roam around the mansion nang walang kasama at walang pahintulot ko? Talaga matigas ang bungo ng babaeng iyon. Palagi nila ako sinusuway. Umanda ka sa akin pag nakita kita. Talagang totoong parusang igagawid ko sa'yo. Senyorito! Palagpas pa lang ako ng living area nang tawagin ng katulong na una kong napagtanungan ng aking atensyon. Tumigil ako sa paglalakad at nalingon ito. Yes? Halata ang pag-aalangan sa mukha nito. Nagkita na po ba kayo na senyorita? Nakita ko po kasi siya. Kaakyat niya lang po sa taas. Baka bumalik na po sa kwarto niyo. Tom. Dali-dali ako umakyat ng hagdan. Nangunot ang noo ko. Nang pagbalik ko sa kwarto ay wala na si Ren sa higaan namin. Napakahimbing pa ng pagkakatulog niya nang umalis ako kanina. Nagpahangin lang ako saglit dahil kagabi pa ako nababad trip sa kanya. Dahil napakahina ng tolerance niya. Isang maliit na sleeping pills lang na inom niya ay buong hapon at magdamag siyang tulog na tulog. Ay. Naupo ako sa gilid ng kama namin. Sa totoo lang ay naiinis pa rin talaga ako sa kanya. Imposible namang hindi siya malimpungatan sa pinagagagawa kong panggigising sa kanya. Sinakyan ko na siya, paulit-ulit na sinampal at niyugyug ngunit walang nangyari. Di ako tumigil at pinaglaruan pa ang kabutin niya sa pag-asang sasabay siya sa pagtayo noon pero hindi man lang talaga siya naalimpungatan. Palagay ko, para talaga nagpapanggap lang siyang tulog noon eh. Kasi talaga imposible. Tumayo ang mushroom niya tapos ay nagpa-fireworks kagabi. Imposible bang hindi rin siya magigising? I want revenge. Bigla ay gigil na sabi ko sa sarili. Ayoko nang ako lang nahihirapan ng ganito. Dapat siya din. Gigil ko pa itinuro ang picture niya na nakadisplay at nakalagay sa frame. Inis na tumayo ako habang nag-iisip ng pwedeng gawin. Total pinatakam niya ako kahapon. Bakit kaya hindi siya naman ang patakimin ko? Sa ideyang iyon ay lumapit ako sa closet ko at binuksan. Gusto ko rin i-enjoy ang buong araw ko kaya itong unang sumagi sa aking isipan. May mga pares ako ng bikini na nakita dito. Honestly, I haven't tried wearing something like this before kaya gusto kong subukan. And I pick one. Yung medyo masakit sa mata dahil ang gusto ko talaga ay mapapalingon siya once na nakita ko nakasuot noon. Neon green. Dali-dali ko iyong dinala sa CR para sukatin. Oh my, ang ganda. Saktong-sakto ang fitting sa katawan ko at sexy rin pala ako.
At kurbada at medyo malapad ang balakang. Naglakad ako na kunwari ay modelo sa harap ng malaking salamin. Umikot-ikot pa ako para makita ng 360 degrees ang pagkahapit noon sa katawan ko. Medyo kitang kalahati ng wetpacks ko. Ewan ko lang kung hindi matakam ang runs na yun dito. Pagkatapos kong sipat-sipatan ng sarili sa harap ng salamin ay lumabas na ako. Kinuha ko ang roba na nakasabit sa isang tabi at yun ang pansamantalang ibinalot sa katawan ko. Napadaan din ako sa closet at nahagip ng mga mata ko ang sunblock at dinampot iyon. Hindi na ako nag-ayos pa ng mukha dahil mahuhulas din naman iyon pagdating sa tubig. And when I felt like I was ready, ay napagpasyahan ko ng lumabas. Kung saang lupalop man ng earth nagpunta ang runs na iyon, sana'y magkita kami ng maisakatuparan ko ang plano. Plano na akitin siya, tapos tatakasan kapag sabik at laway na. Char, ang tanong makakaya ko ba? Baka pag sununggaban niya ako pa mismo ang kusa magtanggal ng panty ko. No, hindi. Galit ako sa kanya. Galit. And where the hell have you been? And where are you going? Pero nang marinig ko pa lang ang pagalit na boss na Renz ay parang maupos na ako. Nakasalubong ko lang naman siya ngayon dito sa may hagdan. Paakyat siya at pababa naman ako. Hindi may pinta ang kanyang muka. Parang dala lahat ng sakit ng ulo sa mundo. Dapat nga ako nagtatanong sa kanya. Saan siya galing at bakit kay aga-agay napaka-problematic na ng araw niya? Galing ako sa kwarto, bakit? Papiloso pong sagot ko sa kalakas loob na sinalubong ang pag-akyat niya. Bababa ako. Pupunta ako ng pool. Magsuswimming ako. Bakit? I stopped in front of him. Talagang intentional kong inisin ang lalaki. Pag-aksyon tumawa. I've been everywhere around the mansion, asking the servants where you are. At sasabihin mo galing kang kwarto? Stop making a fool out of me. Tumingin ako sa pinanggalingan ko. Yun ang gagawin ko eh. Doon talaga ako galing. And where do you think will I get this outfit? Meron ba nito sa library? Tinanggal ko ang pagkakatali ng roba at talagang pinasilip sa kanya ang suot kong bikini. Kitang-kita ko kung paano siya napalunok nang makitang aking hita at medyo labas na mga dibdib. Palihim ako napangisi. Gotcha. Huwag mo akong pinaglololo ko. Kanina pa ako paikot-ikot kahanap sa'yo. Ngunit matigas pa rin ang boses niya. Pinandilatan ko siya. Hindi kita naloloko. Kung ayaw mong maniwalay, bahala ka sa buhay mo. Anyway, I have to go. Nauubos ang excitement ko nang dahil sa'yo. Akmang tutungtong na isampa ako sa sumunod na baetang na hagdan nang maudlot ng mahigpit niyang hawakan ng braso ko. At sino may sabing pumapayag ako? Get back to our room. May pag-uusapan tayo. Pinagpag ko ang kamay niya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. In fact, dapat nga ako magalit dahil tinulugan mo ako kahapon hanggang gabi. Sinunod ko lahat ng utos mo kahapon pero ikaw, ang pangako mo'y nakapako pa. Pagalit kunwari na rin saad ko. Nag-walk out na ako. Binalisan ko ang pagbaba ng hagdan dahil kanina ko pa pinipigil ang tawa ko. I love seeing his confused reaction. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Janela. Bumalik ka rito. Pasigaw pa rin saad na Renz. Napalingon ako at nakita siyang tiim na tiim ang bagang habang sinusundan akong pababa. Ang kulit mo. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ayoko kitang makausap at gusto kong gawin lahat ng gusto ko. At para hindi niya ako maabutan, ay nagtatakbo na akong patungong swimming pool. I followed her hanggang sa makarating si Janela sa pool. Nagliliyab pa rin ako sa inis. Gusto ko siyang buhatin at kalad ka rin. Talagang sinasagad niya ang gahibla ko ng pasensya. But my eyes twitch nang maya-maya tilang walang pakialam sa paligid na hinubad niya ang suot na roba at nahantad ang ipinagmamalaki niyang bikini. Natigilan ako sa paghakbang at saglit na pinagmasdan ang kanyang katawan. Tumaas ang isang kilay pag ko ay pagak na napatawa. Masyadong nangangarap ang babaeng to. Hindi ka sexy, FYI. Ilang sandali pa ako nagmasid sa pwesto kong iyon. Paanong hindi ka naman kasi mapapatingin ay agaw pansin ang kulay ng suot niyang bikini. Lalo kapag natatamaan ng sinag ng araw, mas lumalabas ang nakakasilaw noon na kulay. It's not really sexy. Isang katulungan nakita kong pagawi sa parte ng pool. Agad ko itong hinarang bago pa man ito makita ang taong nandoon. Tell everyone na walang sino man ang lalapit sa pool. Wala din pwedeng sumilip.
Tatanggalan ko ng trabaho. Lahat ng susuway sa utas ko, maliwanag ba? Pagalit ko pang saa dito. Tarantang tumango naman ang katulong na halatang nagulat sa biglang pagsasalita ko. Opo, Senyorita Rance. Nang tumalikod na ito ay sakalang ako naglakad upang tuluyang lumapit sa kinaroroonan ni Janela. Nakaupo na ito sa may deck chair. Ngayon at kasalukuyang nagtataktak ng lotion sa braso. So, this is your way of provoking me, ha? Biglang entrada ko. Nakatiim pa rin ang bagang na basta ko lang hinablot ang bote ng sunblock na hawak ng kamay niya. Ngunit parang hindi man lang siya nagulat sa ginawa ko at otomatiko akong tinignan ng masama. Hindi ko na problema kung magagalit ka, she said to her absolutely annoying manner. Nalaki pa ang butas ng ilong niya sabay irap sa akin. Talaga lang ha? Sinipa ko padikit sa kinaupuan niya ang isa pang deck chair. Naupo ako doon. Agang-aga, huwag mo sirain ang araw ko. Konsumido pa rin sagot niya sa akin. Ikaw ang unang sumira ng araw ko for your info. Pinihit ko siya patalikod sa akin. Then I poured some lotion on her back at gigil na minasahe iyon para kumalat sa iba't ibang direksyon. I didn't ask you to do that. Tanggi niya sa ginagawa ko sabay tangkapang agawin sa akin ang hawak ko pero nailayo ko agad iyon. I'm the man at walang makapagsasabi o pigil sa akin sa mga bagay na gusto kong gawin. Ani ko sabay tinapos ang sinimulan. Hindi ko inintindi ang patuloy na pagningilag niya sa akin. Maya-maya inutusan ko naman siyang humiga ng patalikod sa may deck chair. Matapos kong i-adjust iyon para maging higaan.